Tatakbo kang SK para namang mananalo ka. Ligaya na, wala din namang magbabago kahit anong gawin mo. Sa tingin mo, kapag naluklok ka, may mababago ka? Saka wala tayong pera. Nakita mo ba yung bagong kotse ng anak ko sa gawas? Oo nga, kakatapos na ng second floor ng bahay nila, may bagong kotse pa. Grabe na talaga ang politika ngayon. Oo nga, no? Nako! Ay, ang kotse ng anak ni Kapitan, galing lang naman ng korap yan eh. Mga politika lang nga naman. Nak, hindi sa wala akong tiwala sa iyo. Alam ko na matalino ka at kaya mong lumaban. Ipinagmamalaki kita, alam mo yun, di ba? Hindi pa ba sapat yun? Hayaan mo na yung iba dyan na gumawa. Sarili mo na lamang munang isipin mo. Kaya na ng iba yan. Igay. Oh, Igay, ayos ka lang ba? Hindi ka bumaba para kumain. Sensya na po yan. Hindi kita narinig kanina eh. Oh, para saan ba yung ginagawa mo? Para sa aparating na SK election? Oo eh. Mahirap ba? Halos mayak ka na eh. Pwede hindi mo nang pagpatuloy. Kuya, hindi naman kasi ganun yun. Tsaka, nasimulan ko na eh. Alam mo namang hindi ko natapusin, di ba? Tsaka, yung gusto ko naman to eh. Sasabihin ko na ba sa kanila ang balak ko? Susuportahan ba nila ako? Ma, kuya, may gusto sana akong sabihin sa inyo eh. Ano yun na? Mukhang importante ang sasabihin mo ah. Importante talaga ito ma kasi gusto kong tumakbo bilang SK chairman sa darating na eleksyon. Okay lang po ba sa inyo? Kaya mo yung bunso. Alam naman na gusto mong pagsilba nating barangay para siya kaganda ikakondan nito. Susuportahan ka namin, di ba, Nay? Oo naman anak, masaya ako dahil gusto mong pagsilbihan ng kapwa kabataan mo. Pero anak, nisip ko kasi wala tayong pera, panggastos. Di katulad ng mga kalaban mo na meron silang pera, mayayaman sila. Pwede silang maglabas ng pera na pangbuhos, pangbigay. Sigurado ka ba dyan, Nak? Nay, tinatanong ka ba yan? Kaya alam natin siya kung anong gusto niya. Suportahan lang natin siya sa gusto niyang gawin. Kahit wala man tayong pera, kung ano yung gusto niya, sundin na lang natin yun. Nay, alam ko naman kasi na wala tayong pera, di ba? Pero iba na kasi ang kabataan ngayon. Alam na nila kung ano yung tama at mali. Alam na nila kung sino yung karapat-dapat para sa eleksyon na to. Kung sino ang karapat-dapat na leader. O sige anak, kung yan ang gusto mo, susuportahan ka namin. Salat man kami sa pera, ngunit hindi nito mapipigilan ang aking hangaring magsilbi sa mga kabataan at barangay na aking kinabibilangan. Hindi man ako kasing rangya ng mga kalaban ko. Mayaman naman ako sa pangaral at tiwala sa sarili na siyang aking pundasyon upang magpatuloy sa laban na ito. Sa panahon ngayon, mas pinipili ng mga tao ang pera kaysa sa abilidad ng isang kandidato. Kahit ganun pa man, alam kong may tsansa akong manalo kung matalino ang mga mamboboto. Gagawin ko ang lahat upang ipamulat sa mga tao na ang kredibilidad, abilidad at talino ang kailangang tingnan para pumili ng iluluklok na kandidato. Patas na pangangampanya ang nilalaban ko sa maduming politika. Gaya nga ng sabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ito'y aking ipapamana sa lahat at aking papatunayan. Gusto kong ipakita na may kayang ipakitang kapangyarihan ang mga kabataan. Gusto kong malaman ng bawat isa na ang kabataan ay hindi lamang basta-bastang kabataan. Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Sana ay makita ito ng mga nasasakupan ko. Ito lamang ang aking hinihiling upang mapalitan at mabago ang maruming hangarin ng kabilang partido.
Ligaya, ang dami mo at ginagawa ah. Kakatapos natin magbakas ng tarpaulin. Oo nga kuya eh, sa sobrang daming sunod-sunod na nangyari, hindi ko na alam kung anong uunahin. Igay, mahirap pagsabay-sabayin ang lahat. Gusto mong tulungan na lang kita. Kuya, kung magpapahinga pa ako, paano ako makakausad? Kailangan kong kumilos. Alam ko pinipressure mo lang ang sarili mo sa nangyari ng nakaraang eleksyon. Ngunit okay lang matalo. Pero hindi lahat ng gusto mo is aayon sa'yo. Kuya, kung wala ka nang sasabing importante, iwan mo muna ako. Ang dami ko pang kailangan tapusin. Igay, alam ko gusto mo manalo. Alam ko karapat-dapat ka. Ngunit, madumi na ang politika. Hindi ko hahayaang ipagpatuloy na lang ng mga tao ang kanilang dating nakasanayan kung saan ang boto ay pinagbibili at hindi pinapahalagahan. Hindi ko kakalimutan ang mga payo ng aking mga magulang at ng aking kuya na hindi dapat huminto at sumuko kung naumpisan ko na ang hangarin ko. Ito ay aking babaunin hanggang sa pagtanda at ipagpapatuloy ko ang aking hangarin ng magbahagi ng mabuting gawain.